Marami pong mga analyst ang may matinding paniniwala na si XRP ay maaring umabot sa presyong $77.7. Ayan, 777. At yan po ay magaganap daw ngayong kasalukuyang bull cycle na ito. Ayon po kay Ginoong Dark Defender, isa po siyang kilalang crypto analyst. Ginagamit niya ang tinatawag na exponential Fibonacci analysis at saka Elliott wave theory para suportahan ang kanyang prediction na ito. Pero ang mga tanong ay paano nga ba ito magiging posible? Ano po ang mga dahilan sa likod ng malakihang pagtaas na ito? At syempre, ano na rin po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga crypto enthusiast na interesado rito kay XRP. Kaya ayan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung paano po ginagamit ang Fibonacci at ang Elliott wave theory para sa pagbibigay ng forecast kay XRP. Ayan. Ayon po kay Dark Defender, ang standard na linear models ay hindi sapat para hulaan ang totoong galaw ng presyo ni XRP, lalo na sa panahon ng isang bull run. Sa halip ay ginamit po niya ang exponential Fibonacci levels na siyang nagpapakita ng mas makatotohanang paggalaw ng presyo sa crypto market. Bukod dito ay ginamit din niya ang Elliott wave theory na isang sikat na paraan para matukoy ang market cycles. Sa kasalukuyang analysis ay ipinapakita na ang wave 3 ang pinaka-explosive na bahagi ng cycle. Ayon po yan sa kanyang mga projection. Kaya ito po yung kanyang ibinahaging chart. Ayan. At kitang-kita po natin yung kanyang projection dito. Ayan. May wave 1, wave 2. Ayan. At ito na po ay patungo sa wave 3. Ayan. Tapos sunod ay wave 4, tapos wave 5. Ayan. Sa wave 3 ay pwede pong umabot sa XRP sa pagitan ng presyong $5 at saka $8. Ayan, pagdating ng wave 4 ay dito po siya posibleng manghina ng bagya bago po siya muling lumakas. At ayan po ulit, ang wave 5 ay dito po siya maaring umabot sa presyong $18 hanggang $23 bago po siya tuluyang tumaas sa presyong $77.7. Ayan, sa madaling salita ay inaasahan po ng analyst na magkakaroon muna ng maliliit na paggalaw pataas bago umabot sa malaking target price. Ngayon ay ano naman po ang technical indication? Yan, ano naman yung mga technical indicators na nagbibigay suporta sa projection na ito. Kaya yan, bukod po sa Elliott wave theory at saka Fibonacci analysis ay ginamit din ni Dark Defender ang iba pang mga technical indicators para patunayan ang kanyang prediction na ito. Yan, una ay ang RSI o Relative Strength Index. Yan, wala po sa kanyang chart. At ang RSI na ito ay ayan, ipinapakita po nito na may matibay na bullish momentum sa XRP, lalo na po sa long-term charts. Ayan, maliban sa RSI ang tinatawag po na volume clusters. Yan, ito naman po ay nakikita sa charts na yan ng maraming mga malalaking investors na nag-accumulate ng XRP kung saan ay posibleng magpatas ng demand sa susunod na bull run. At nandyan na rin po yung historical patterns. Ito naman po yung mga kasalukuyang chart formations na halos kapareho po ng mga pattern noong nakaraang bull cycles kung saan ay nagresulta sa mga malalaking price surges. Ayan. Ngayon ay posible nga ba talagang umabot sa $1,000 sa XRP dahil sa SWIFT partnership? Ayan. Bukod po sa projection na $77 ay may mga bullish, mayroon pang iba pang mga bullish forecast na nagsasabing pwedeng umabot daw ng $1,000 sa XRP kung magkakaroon ng official partnership ang Ripple sa SWIFT. Yan, ang global system para sa cross-border payments. Kaya ang tanong ay bakit?
Yan, ang sagot naman po rito ay dahil ang ganitong partnership ay mangangailangan po ng malaking XRP reserves na maaari pong magdulot ng institutional demand at saka altcoin rally. Kung ito po ay magkatotoo, ang demand para kay XRP ay maaring lumobo na magresulta sa isang astronomical price surge or price increase. Yan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang Ripple lawsuit at kung ano po ang epekto nito sa presyo ni XRP. Yan, ang isa pang mahalagang bagay na maaari pong makaapekto sa presyo ni XRP ay ang Ripple lawsuit laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Noong mga nakarang taon, nagkaroon po ng positibong desisyon para kay Ripple na nagbigay po ng boost sa kanyang presyo, sa presyo po ni XRP. Ayon po kay Egra Crypto, isa na rin po siyang analyst, posibleng umabot po sa XRP sa $10 base po sa legal developments at saka Fibonacci analysis. Ang desisyong ito ay nagpapakita na maaring ma-regulate ng mas pabor sa crypto ang mga susunod na batas na siyang makakatulong sa presyo ni XRP. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, una, kung bumili ka po ng XRP sa mas mababang presyo, ay maaari ka pong makakita ng malaking gain kung umabot nga sa presyong $77 o mas mataas pa itong si XRP. Pangalawa ay kung mas lumakas sa XRP, mas maraming kumpanya at negosyo ang maaring gumamit nito para sa financial transactions. At ang pangatlo, posibleng maging popular po ang paggamit kay XRP sa bansa, lalo na kung patuloy na lalawak ang crypto payments sa ating ekonomiya. Sa kabuuan, base po sa technical na analysis, indicators sa charts at saka historical data, may posibilidad ngang umabot sa $77.7 itong si XRP ngayong bull cycle na ito. Gayunpaman, dapat na rin po nating tandaan na ang crypto market ay lubhang volatile at saka marami pa rin po mga bagay ang maaring makaapekto sa presyo nito. Kaya kung ikaw po ay isang XRP investor or trader, mas mainam po na mag-research at huwag umasa lamang sa mga predictions. Tandaan na ang pinakamahalagang strategy po sa crypto trading ay ang risk management at saka ang diversification. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.